guys! Welcome ulit sa aking channel, ang John Maki Works. Mag-i-install tayo ngayon ng mini driving light. So, i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ang tamang pag-install ng mini driving light sa ating mga motor. Sa kahit anong klaseng motor ang mayroon ka. So, sa paglalagay naman kung saan ipipwesto, so most common ang video na to is para sa NMAX version 2. Kaya kung naka-NMAX version 2 ko guys, panoorin mo to hanggang dulo. Kung hindi naman NMAX version 2 yung motor mo, panoorin mo rin to hanggang dulo. Kasi pagdating sa wiring, hindi kailangan magkamali. Hindi pwede yung basta-basta or pwede na. Kailangan sigurado tayo. Kasi nakasalalay dyan ang safety ng ating motor. So mag-install tayo mini driving light without cutting wires. Or hindi mabovoid yung mga warranty ng wiring ng ating motor. Pero kung ang motor mo naman is wala ng warranty, mas maganda to. Ito pa rin yung proper na pag-install ng mini driving light. At syempre, sa mga bago pa lang napadaan sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pakipindot na rin yung notification para lagi kayong updated sa mga videos natin. Okay, simulan na kaagad natin nagkatapos ng intro. I-prepare muna natin yung gagamitin natin sa pag-install ng mini driving light. So, gagamit tayo ng relay. So, instead na gumamit tayo ng ganitong relay, ito yung usually na ginagamit na relay sa ating paglalagay, pag may naglalagay ng mga busina o kaya mini driving light. So, gagamitin na lang natin to. Kasi hindi siya matakaw sa space. Compare yung laki. Tingnan nyo guys. So, yung dalawang mini driving light, mini relay is katumbas lang ng isa. So, hindi masyadong matakaw pagdating sa space sa ating motor. Kasi ang gagamitin nating mini relay dito guys is dalawa. Kaya kung gagamit din tayo ng ganitong relay, dalawa din ang ating kakailanganin. Dahil sa high and low. May mga nagtatanong, pwede daw bang isang relay lang? So, yung mga ginagawa, napapanood nyo siguro sa ibang mga pinapakita na isang relay lang, kaya nilang pailawin yung mini driving light, mag-function na yung high and low. Pwede naman yun guys, kaya naman. Kaso nga lang, yung safety, yung ating pinapriority. Darating ang panahon na iinit yan, hindi kaya ng ginamit nating materyales, so masisira. Or mabilis talaga masira yan. Ang pinaka-the best way na pag-i-install ng mini driving light is dalawa yung relay. Isang relay para sa high, isang relay para sa low. So itong mini relay, makakabili tayo nito sa mga electronics sa shop, kahit saan makakabili tayo nito. Then ito ang function ng ating mini relay. Papakita ko muna sa inyo. Ito yung kanyang number 30. Ito nasa gitna. Ito yung kanyang number 30. Ito yung 85. Ito yung 86. Ito naman yung 87. Ito yung 87A. 87A. So, kakat na natin ito guys. Kakat na natin itong 87A. Para hindi na magulo sa ating pag-demo. Kakat na natin. Okay, wala na siya. So, mayroon na lang tayo 86, 85, 86, 30, tsaka 87. So, ganun din ang gagawin natin dito sa isa. So, dahil dalawa ang gagamitin nating relay, pagsasamahin natin ito guys. Parang ganito. Yan. Katulad nito. Yan. Pinagsama na natin sila. Nilagyan natin ng electrical tape. Dito sa kanyang supply, gagamit tayo ng 18 gauge na wire. Para safe. Then, dito naman sa number 30, recommended guys, gumamit tayo ng number gauge 16 na wire. Direkta to sa battery, lalagyan natin ng
fuse sa aking motor. Naglagay na ako ng abang doon nung nakaraan na gumawa ako ng aking dual contact horn, kaya isasalpa ko na lang, no? Pero abang na ako doon na mula sa battery at may fuse na rin yun. So mula dito sa number 30, pagsasamahin natin itong dalawang number 30 ng kanyang high and low, no? Tapos ito namang 85, 86 at saka 85, pagsasamahin na rin natin, guys. Katulad sabi ko kanina, okay lang magkabaliktad itong dalawa. So ang ating magiging trigger nito, for positive ito, for positive ito. So magiging positive trigger tayo. Ito yung ating magiging trigger, yung dalawa. 87, diretso na to sa ating high and low. Kung high ito yung low. Kung low, ito yung high. Okay? So, lalagyan muna natin ng wiring. Okay, so ito na siya, guys, no? Nilagyan ko na siya ng wire. At hininang ko ito. Sinulda ko ito, guys, para matibay yung kanyang pagkakakapit. Nilagyan ko lang siya ng stick glue. Para hindi basta-basta pasukin ng tubig. Kasi pag napasok ng tubig, yun ang nagkakos ng corrosion, no? Yun ang malimit nagkakos ng kalawang. Kakalawangin, so hanggang sa masira. Kahit pa nakasolda yan, masisira siya. So, instead na tape ang ilagay ko dito, electrical tape, nilagyan ko siya ng, ng itong stick glue. Pero lalagyan ko pa dito ng tape para sa kanyang bukod-bukod, no? Pagbubukod-bukorin natin. So ito yung kanyang 87, dalawa, high and low. So ito yung kanyang 87, ito naman yung kanyang 30, dalawang 30. So ito yung kanyang dalawang 30, ito siya, ito tsaka itong gitna, para yung gitna. Tapos ito naman yung 85 at saka 86. So ito yung kanyang magiging trigger ito natang ating relay. Tapos ito yung kanyang pinagsama natin dito sa gitna na negative, or negative ang ilalagay natin dito, no? So nasa atin na yun kung negative trigger o positive trigger. So kung negative trigger tayo, so ito yung magiging positive, dito natin ilalagay. So malamang sa malamang ang gagawin natin dito is positive trigger tayo, kaya ito sa negative to natin ilalagay. Pinagsama na natin, isang wire lang yan. Okay, gagawin natin ngayon, pagsasamahin natin itong dalawang positive para isang wire na lang siya. Okay? So, ito, pagsamahin na natin, guys. Okay, so, ayan, guys, no? Pinagsama na natin. Itong para number 30, no? Ito yung direkta natin sa battery, pinagsama na natin para isang wire na lang ang ipapagapak natin. So, yan ang ating magiging setup sa ating relay. So, sana nakuha nyo kung paano i-wiring yung ating mini relay. So, ito yung gagamitin nating mini driving light, no? Na ilalagay natin sa ating makmak. Okay? So, ang kanyang brand is DRX. DRX yung brand. Affordable yung kanyang price. Sa Shopee ko nabili. So, lalagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyo, magustuhan nyo yung kalalabasan ng ating gagawin, is pwede kayong makapunta kagad sa seller na pinagbilhan natin sa Shopee. No? Shopee, baka naman. So, ito yung kanyang, mayroon siyang adapter, no? So, ito yung kanyang main driving light, no? Mayroon na siyang fan sa loob. Yan. Tapos, may wire siyang tatlo. So, pula, dilaw, at saka black. No? Malamang sa malamang, positive, negative, tsaka high. No? High ito. So, yan ang ilalagay natin dun sa ating relay. No? So, ganito ang ating gagawin. Pagsasama-samahin natin itong kulay nila, no? So ang ating gagawin, pagsasama-samahin lang natin ito, guys, para isang wire papunta doon sa ating motor, sa ating relay, no?
So, ito yung kanyang ano, maliit lang siya guys, maikli lang. So, sana maganda at sana tumagal yung kanyang review lang. Dito naman sa kanyang nakasulat sa box is meron siyang lifespan na 40,000 hours. No? Energy savings up to 70%. No, 80 watts yung kanyang power. 80 watts. So, mayroon na siyang kasamang bracket. So, ito yung bracket niya. Sa NMAX version 2, no need mo na magpasadya ng bracket. Papakita ko sa inyo kung saan ilalagay. Na ito lang yung ating gagamitin at safe siya doon at maganda na kaagad yung performance. Okay? Ang gagamitin nating switch is domino switch. Naturo ko na sa nakaraang video. Sa nakaraang video ko guys kung paano gamitin, paano i-test ang supply nitong domino switch. No? Panoorin nyo na lang para may guide kayo kung paano mag-test ng domino switch. Itong ating domino switch para sa video na to is, ang supply nito is itong color. No? Itong blue yung kanyang supply, itong brown yung kanyang low, ito yung kanyang high. Okay, so actual na tayo. 1 hour later. Okay guys, so ayan, nabaklas na natin ang kahan ng ating motor. So kinabit ko na rin yung ating domino switch sa taas. So dito lang binaklas natin at sa kabilang side. So yan, ganyan yung kanyang tsura. So dito natin nilagay yung ating domino switch sa kanan, no? So yan yung kanyang on and off. Then itong wire niya, itong harness niya, so susuk-suk lang natin ito dito sa gilid, no? Para maayos tingnan, no? Tapos ipitin lang natin dyan at ipapalusot natin dito sa butas, no? Dito sa butas ang wire din niya, no? Tapos papatagos lang natin dito sa baba, huhugutin natin dito guys, no? Yun, nakikita nyo, yun yung ating harness ng ating switch na domino or 3-way switch natin, no? Galing dito sa taas. Okay, so yan ang setup natin ngayon. Magsisimula na natin ang pag-wiring nito. So ito yung ating abang, no? Nakagapang to, direkta to sa battery, may fuse na yan. So kung saan naman tayo kukuha ng accessories na kuryente, naghanap tayo ng accessories wire na hindi tayo magka-cut, no? So dito ko siya ilalagay sa isang wire na to, no? Na galing sa ating busina. So since si NMAX natin is ano siya, negative trigger yung kanyang busina, yung kanyang dalawang wire doon sa ating busina, standby yung positive. So kaya doon tayo kumuha ng wire, ng accessories wire or yung positive. Ito yon guys. Paano ma-sure na siya yon? Test light ulit natin sa negative, tapos pusukin natin yung wire na to. Pag binuhay natin yung ating sasiyan, nagkakaroon siya ng, pag pinatay natin, nawawala. Pag binuhay natin, nagkakaroon siya ng supply. So positive ito na mula doon sa ating stock na busina, no? Dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa ating switch, no? Idudugtong natin dito sa color blue, no? Sa color blue natin siya idudugtong. Yung mula dito sa ating stock na busina na wire, idudugtong natin sa blue ng ating 3-way switch. No, ito yung ating 3-way switch na ikinabit natin dito sa taas. So dito natin idudugtong sa stock wire ng ating busina. Okay? So dito lang tayo kukuha sa stock na to. O, itatap lang natin itong accessory, itong ating
3-way switch, no? Itatap lang natin dito sa wire na to. Hindi to stock wire, guys. Ano to? Aftermarket na wire na to na ginawa ko para dito sa ating sa dual contact horn. So dito lang natin siya ilagay para hindi ma-void yung ating warranty, kasi po marami naman pwede tayong pagkunan na accessories wire dito. Kaso nga lang, ang inaalala natin yung warranty ng ating wiring, no? Para hindi siya ma-void. So, ibig sabihin, mayroon na tong supply na positive kapag i-on natin yung susian at i-on switch on off natin. So, test natin kung mayroon na ba siyang supply. On natin yung susi. Test natin. Naka-off yung ating 3-way. High. Meron. Low. Meron. Yan. Nagkakaroon siya ng supply pag pinipindot natin yung ating switch. Okay. So, yan naman ang ilalagay natin sa ating relay. Ito yung ating relay. So, may ginawa na ako dito para sa number 30. Mamaya natin isasaksak. Lalagyan pa natin to ng tape para safe. Tapos, itong dalawang ito na galing sa ating 3-way switch, dito natin yan ilalagay sa trigger ng ating relay. Okay? Ito yung number 85. Sa kabila naman, number 86. So, mamimili na lang tayo kung alin yung high na relay yung ating gagawing high and low, no? So ito namang dalawang to, 87, number 87 ng isang relay, number 87 ng isang relay, para to sa ating positive ng ating mini driving light. So ayan guys, no, nilagay ko na yung 85 and 86 sa isa na sa brown tsaka sa black, no? Trigger ito ng ating relay. Ito yung 85 at saka 85 sa kabila, 86 naman sa kabila. So ang negative kasi natin 85 at saka 86 din, pinagsama natin, no? Ginawa na nating negative. So itong dalawa, magkabilang gilid, yan yung ating trigger. So ito na yan, nilagay ko na dito. Okay guys, no? Yan, dito natin nilagay itong ating mini relay na dalawa. So, para mabilis ma-access kapag babaklasin natin ang kaha. Okay, so ito naman yung ating number 30. Dito natin to ilalagay sa ating abang. No? Direkta to sa battery na may fuse. Kung wala kayong ganito guys, so dapat direkta to sa battery, lagyan nyo ng fuse. No? Ito namang dalawa, no? Nilagyan natin ng tanda, no? Binalatan natin yung dulo. So, ito yung ating ilalagay sa ating mini driving light. Diretso to sa positive ng ating mini driving light. No? So, dito natin ilalagay sa gilid yung ating mini driving light. Okay? So, isi-set up na natin to guys para diretso na natin ikabit yung ating mini driving light. Okay? So, ito yung ating mini driving light. No? Ito siya. Nagsama-sama na natin yung mga wire. No? Red, black, yellow. So, ang gagawin ko kasi, yung ang yellow, yun yung gagawin kong low. No? Ito yung gagawin kong high, yung puti. Para pang long ride is mas maliwanag siya. No? Ganun ang gagawin ko. So, nasa sa inyo yan kung ano ang bahala. No? Basta importante, alam natin kung saan ang function. Pagsamasamahin lang natin sila para ilalagay natin dito sa number 87, dalawang number 87 ng ating relay. So yung dalawang number 87 natin, nilagyan natin ng tanda. Binangatan natin kasi naka-sealed na yung ating relay para hindi tayo
mali to, para hindi magkapalit-palit yung ating wire. 87 at yung isa negative. So ang 87 dalawa dito sa dalawa na to, sa red and yellow. So sa black naman, sasama natin dito yung black, no? Lalagay natin sa negative ng ating motor. Okay, so tara. Okay, so ayan guys, inorganize na natin yung ating mini driving light. Pinagsama ko na yung dalawang balas nya, pati yung kanyang wire. Itong dalawa is magkahiwalay naman. So ikakabit na natin dito sa ating mga wire para ma-set up na natin yung wire, para kahit may sara na natin itong gilid ng ating motor, dito ko na lang siguro ilalagay itong balas para mabilis din na ma-access. So ayan guys, nailagay na natin yung ating negative, itong black, no? Nilagay na natin sa body ground, no? Advisable talaga direkta natin sa battery yun guys, no? Hindi ko nire-recommend na sa body ground, pero kung gayahin nyo ako, okay lang naman, no? Dahil ano pa rin naman yan, so ground pa rin, negative pa rin supply. Pero mas advisable, ulitin ko, mas advisable po na direkta sa battery yung ating negative. Pero nagtitipid ako sa wire, kaya dito ko na lang nilagay sa body ground, no? Itong dalawa, naisaksak na rin natin yung number 30, no? Naisaksak na rin natin doon sa ating abang. So ibig sabihin may supply na yung ating number 30, nakadirekta yon sa battery, may fuse po yon, no? Lalagyan natin ng fuse. So ito namang dalawa, ito yung ating ito yung ating pagpipilian kung alin yung high at saka low, no? Dito sa red and yellow, isa na lang yan sila, depende kung alin ang choice natin. So titisting natin kung alin yung high and low, pipiliin natin. Okay, so may test light tayo, lagay natin sa body ground, buhayin natin yung motor. Okay, ito yung high, no? Naka-high yung black, ay yung itong isa naka-high yan, no? Ito naman low, so yan ang low. So low, neutral, high, wala siya, so ito yung high, mayroon siya. Ito yung kanyang high. So lalagyan na natin ng palatandaan para hindi tayo malito. Palatan natin ng mahaba. So yan, may palatandaan na tayo. Mahaba yung cut, yan yung high. Kung maikli yung cut is yung low, no? So dito na natin pagpipilian yan. Okay, testing natin yung ating mini driving light, ganyan, kung alin dyan yung susubukan ko muna yung red, since ito yung gagawin kong high. Subukan muna natin yung red. Make sure lang, ingat lang guys, no, na walang hindi didikit sa body ground yan, para safe tayo. Okay, buhayin natin yung motor. Nabuhay yung yellow. Pag off natin, wala na yung yellow. So ibig sabihin yung red yung color yellow, no? So ilipat naman natin, dito natin ilagay sa yellow. White yung kanyang ilaw, no? So yan ang gusto kong gawing high para pang long ride, no? Sa long ride maliwanag siya kasi naka high, white siya. So ito yung gagawin kong high, yung ating yellow. Okay, so install na natin guys. Guys, no, na organize na natin. So ito yung ating balas ng ating mini driving light. Ito naman yung ating relay, no, para mabilis ma-access natin. So ito yung ating switch papunta sa taas, no? So make sure na hindi siya mahihila kapag kailiko-liko natin, no? Para hindi maapektuhan yung ating wiring, no? So ito naman
nabalot na natin ng mga tape, no? Para safe at hindi makalat yung ating wiring. Talian na rin natin ng tie wrap. Okay? So, ang next naman natin, isi-sit up na natin yung ating mini driving light sa baba. Okay? Sige, let's go! So, ayun guys, naibalik na natin yung kaha. No? Kabilaan. So, ito yung balas. Dito na lang siguro natin ilalagay yan. Tatalian na lang natin ng tie wrap. Okay? Tapos, ito na yung ating mini driving light. Pinalusot ko na. I-set up natin yung bracket dito sa gilid. No? Then, pwede na natin testing yun. No? Kapag masaya. So, papakita ko sa inyo kapag nailapat na natin. Okay? So, ayan guys, na-set up na natin. No? Dito natin siya nilagay sa gilid. No? At recommended na dito siya ilagay sa gilid niya. Okay. So, dito ko siya nilagay. Hindi na natin kinailangan ng additional bracket. No? Napaka-astig guys. No? Diyan lang natin siya nilagay. Bracket nyo lang dito sa gilid. Tornilyo, higpitan nyo lang. At tapos matibay siya. Hindi siya basta-basta na alog. Okay? So, ganyan ang kanyang itsura guys. No? Kapag nailagay na natin. So, testing natin yung ilaw kung gaano ka liwanag kapag paanda rin natin. Okay? Testing natin. Okay, so ayan guys, ito yung kanyang itsura, no? Yan. Yung low is ito nga ginawa kong yellow. Ito yung high. No, napaka-astig. Dito lang siya sa gilid pero maganda na yung kanyang liwanag. Pakita ko sa inyo yung harap. Okay, yan ang kanyang itsura guys sa harap. No? So, yan ang rason kung bakit gabi ako gumagawa guys para matesting ng maayos yung ilaw. Kung gaano ba talaga kaliwanag. Tsaka sa area na rin na kinalalagyan ko guys. No? Tahimik na paggabi at wala nang katao-tao. No? Napaka-astig nito guys. No? Pagka i-click mo yung high talagang tapos isabay mo pa yung headlight natin is napaka na pang long ride. Napakaganda. No? Papakita ko sa inyo guys yung kanyang diagram. Ituturo ko sa inyo step by step yung diagram. Para mas matutunan natin at hindi kayo magkamali sa pagwawire. Okay, so ito yun guys. Okay guys, so ito yung ating diagram sa ginawa nating mini driving light, no? Sa in-install nating mini driving light. Pwede nyo siyang i-screenshot, yan. Sige, i-screenshot nyo para may guide kayo, no? So, explain ko sa inyo mabilisan para maintindihan nyo kung ano mayroon sa ating diagram. Okay, mula dito, ito yung ating battery, positive at negative. No? So, sa battery, naglagay tayo ng fuse. No? Pagkapang tayo ng wire, naglagay tayo sa positive ng ating battery ng wire na may fuse papunta dito sa ating relay. No, ito ang ating relay. No, dalawa ang ating relay na ginamit. So, yung 30 ng ating relay, pinagsama natin yung parehong number 30. Yan yung dinirekta natin dito sa battery na may fuse. It's up to you, no? Kung ilang amperes. Pero recommended is 10 amperes, no? Or 15 amperes. Basta wag lang kayo gagamit ng mga 20 up na amperes para kasi medyo makapal na masyado yon. Hindi na kaagad papuputol just in case magkaroon ng short circuit. No? So, recommended 10 to 15 amperes na ating fuse. So, sa number 30 natin yung ilalagay, pinagsama natin. Yung 85 at saka 86 naman ng ating isang relay, 85 at saka 86 ng kabilang release, pinagsama natin. No? Kasi yung ginawa natin sa ating pinagdikit natin, no? Pinagdikit natin sila at ibind natin sila tape, no? Kaya pinagsama na natin yung magkatabing 85 at saka 86. Then, diretso yon dito sa ating negative, ang ating battery. No? Sinama na rin natin dyan yung, makikita nyo itong block, sinama na natin yung block ng ating mini driving light. No? Pinagdugtong na natin doon para isang linya papunta dito sa negative.
no? So para yung linya niya stable, no? Stable yung kanyang source ng kuryente na negative. No, pwede rin naman guys sa body ground, no? Pero since tutorial yung ginagawa natin, doon tayo sa recommended. No, ang recommended is direkta sa battery. So ayan. Tapos yung 85 niya, ito yung ating 3-way switch, no? 3-way switch. So sa 3-way switch may tatlong wire, yung black, yung blue, tsaka yung brown. Yung black is diretso natin yon papunta dito sa ating 85. Yung brown naman papunta sa 86. It's up to you guys kung alin yung gagawin nating high and low, no? So kung itong relay ang gagawin mong high, so ito yung gagawin mo ng brown. Kung ito yung gagawin mong low, so nasa sa inyo na po yon kung alin yung gagamitin yung high and low. No, katulad ng ginawa ko, ang ginawa kong low is yung yellow, ang ginawa kong high is yung white. No? So, dito sa 3-way switch na to, ikaw nang bahala. Pagdating dito sa black and brown, kung alin yung gagawin mong high and low. No? Ikaw na magtitisting. Saan ilalagay yan? Dito sa 85, kabilang 85 ng relay, tsaka 86 ng relay. Kasi yung isang 85 tsaka 86, pinagsama natin yon for negative, no? Ang trigger natin is itong kabilang 85 tsaka 86. No, ito namang 87 ng ating relay, itong dito yon sa positive ng ating mini driving light, no? Dahil yung matatandaan nyo, tatlong wire pinagsama-sama natin, no? Yung red niya pagsasamahin natin. Yung yellow niya tsaka yellow niya pagsasamahin natin. So, dun yun ilalagay. No? Mamimili ka na lang kung saan yung high, saan yung low. Basta dito yun sa red at saka sa yellow ng mini driving light. No? So, dun natin ilalagay yung dalawang 87 na yon. Since yun na yung supply niya. Yun na yung direktang kuryente na mula dito sa battery na pupunta doon sa ating mini driving light. Okay, ito namang 3-way switch. Yung blue dito, which is yun yung supply, no? Papunta dito sa accessories wire. Ito yung ating ignition key, no? So maghahanap tayo ng accessories wire doon sa ating ignition key, no? Kung napanood niyo yung previous videos ko, tinuro ko sa inyo paano hanapin yung accessories wire. So doon lang tayo kukuha ng accessories wire. Ito yung pag binuhay mo yung susian, tsaka lang siya nagkakaroon ng supply na positive, no? Yan yung ating accessories wire. So, doon natin ilalagay itong blue sa ating accessories wire. Para pag clinic na natin ito, magkakaroon ng supply ang isa sa kanila. Dadaloy dito sa relay magti-trigger, no? So, didiretso na dito sa ating mini driving light. Okay, so ganun lang kasimple yung ating diagram. So, sundan nyo lang itong diagram ito guys at hindi kayo maliligaw. No? So, sa mga na isa lang ang relay, no, please, ito po yung proper, no? Dalawa po dapat ang relay ng ating mini driving light. Kaya ginamit ko yung mini relay para hindi matakaw sa space. So yan. So sana nakatulong itong diagram na ito guys. Okay, so hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating tutorial. Okay, so hanggang sa muli guys. Maraming salamat. At bye-bye.